Ano po ba masasabi niyo sa ginagawang ito ngayon na rally para po sa katarungan at katotohanan? Alam niyo po itong ginagawa ng administrasyon na ito, it transcends our religious affiliations, o yung ating status sa kabuhayan. Kasi sa aking pananaw, kung kaya nilang gawin ang mga bagay na ito sa isang sitting senator na kagaya ni Senator Marcoleta, ano kaya ang kaya nilang gawin sa mga ordinaryong mamamayan na kagaya namin na wala naman sa posisyon o wala namang mga political backing, wala kaming kapangyarihan, wala kaming armas, wala kaming army. So, these things na ginagawa ngayon ng ating mga kapatid sa INC, this goes beyond Rodante Marcoleta being a member of the INC. Mm-hmm. This is all about us now. This is about the Filipino people, yung ating mga karapatan na niyuyurakan. Kaya sa tingin ko, kay INC ka o hindi, obligasyon nating lahat ngayon bilang mga mamamayan ang tumindig. At ako nga lang nagpapasalamat sa INC na sila ay nanguna nito. At kailangan talaga sa kahit na anong siga, mayroong spark, mayroong mag-uumpisa ng apoy na yon. Otherwise, hindi talaga siya magliliyab. Mm-hmm. Ang problema po masyadong dina-downplay ito, Attorney Mike, at ang hinahanap yung mga negatibong balita ng mga kababayan natin Ito po ang napapanood nila, Attorney. Ay, totoo po yan. As a matter of fact, kahapon nandun ako sa EDSA. Very visible sa akin, yung sino yung absent. Wala ka makita yung mga mainstream media who are there, tapos biglang magpapalabas ng balita na 5,000 na lang daw yung tao doon sa EDSA. Nung dumating ako, hirap na hirap akong pumasok doon sa bago ako nakarating doon sa entablado, talagang pawis na ako sa kapal ng tao. At saka yung venue kasi natin na yan, siyempre masikip yan So talagang ang tendency niya, nafa-funnel yung mga tao. So, ang problema sa administrasyon na ito, nabubuhay sa propaganda we have nothing in so far as economic development is concerned. Yung trabaho ng mamamayan, yung takbo ng ekonomiya, yung paglakas ng piso, ng ating export, ng turismo, there is nothing. And everything is all about misleading the people, propaganda, controlling the narrative, controlling the media, at yung mga kasama nila. Anong benepisyo niya sa atin? Wala. Kasi binubuhay nila tayo sa kasinungalingan. Ito pong sa mga nangyayaring pagharang ng mga gustong dumalo, pumunta ng rally, as far as Tarlac, hinaharang na Northern Luzon. Apakalayo pa noon. At yung mismong pagitan ng mga itong papasok ng Metro Manila, halimbawa from Rizal, Laguna, Cavite, lahat ng mga papasok, ang daming nakabantay. At kapag kayo ay, halimbawa, maraming sakay sa isang sasakyan, pilit na hinahanapan po ng mamaya ipapakita namin ng video, pilit na hinahanapan ng violation at hindi po pinapatuloy, Attorney. Anong basa po ninyo dito? Bakit ganoon? Well, I think yan, meron talagang mga instruction na sa kapulisan, sa LTO, na pigilan at harangin yung mga dadalo dito sa Kamaynilaan. Pero what they're trying to do, siyempre hahanapan ng butas sabihin kung yan ay mga bus, nag-apply ba kayo ng special permit to travel out of your line? Kung naman mga van, sasabihin mga van for hire kayo tapos wala kayong special permit from the LTO. So, yun doon nila inaano yan. Pero, the thing here is that, paano nila madidetermine kung nagbabiyahe ang sasakyan? Halimbawa, van. Nagbabiyahe yan. Pagkatapos pipigilin mo, based on what ground? Anong dahilan mo para pigilin yung pagbabiyahe? May traffic violation ba siya at a particular time na in-stop mo siya? Or did somebody nag-submit ng mga plate number, o ito mga van na ito, harangin nyo ito dyan kasi ganito ang sakay niyan. Fundamental po sa karapatan ng mga mamamayan is our freedom of abode and of travel.
karapatan natin yan na tayo ay magbiyahe kung saan man natin gusto pumunta. Ang usapin tungkol doon, so merong permit ba yung van o yung bus na yan, will only be, dapat hahanapin mo lamang ito kung at the instance ay nagkaroon ng traffic violation yung tao, saka mo siya sisitahin. Pero yung nagbabiyahe ka pa lang, di ba? Tapos bigla kang pipigilan, wala naman silang kaalam-alam kung saan ka pupunta. Then sisitahin ka kung saan ka pupunta. Pag nalamang papunta ng Maynila, ay papahintuin ka na at papabalikin ka na. Yan po ay malinaw na napaglabag ng karapatan ng ating mga mamamayan na sila ay makapaglakbay, makapagbiyahe. Mas totoo po, may limitasyon yan, yung pag-hire mo ng mga sasakyan. Pero again, bago mo harangin yan, dapat mayroong manifest na violation. Hindi yung dahil sa gusto nyo lamang pahintuin o nagsususpetsa kayo. E paano kayo pahintuin nyo? Hindi naman pala talaga pupunta ro sa rally. Marami lang talaga sila nag-outing. Tapos gusto nyo pahintuin. So pati sila maapektuhan. So there must be a reasonable ground for you to conduct this the search or kaya you to apprehend or to stop a person from traveling. Kung babalikan po natin yung kasaysayan, kung matatandaan po ninyo, dahil nakailang people power na rin tayo, 1986, ganito rin po yung ginawa noon. Actually noon, sinarado pa nga yung buong NLEX, MacArthur Highway, 1986. 2001, panahon ni ERP, ganun din po ang nangyari. But, hindi napigilan ng taong bayan eh. Kahit na anong gawin ninyo, pag ayaw na ng taong bayan sa inyo, hahanap at hahanap ng paraan ang mamamayan para mailabas itong ginagawa nila na ito, lalo lang nilang fuel, yung pinag-aapoy lang nila, pinaglalagablab lang nila lalo yung damdamin ng mga tao, ng mga mamamayan na ngayon ay pilit nilang pinipigilan para maihayag natin sa pamagitan ng isang protesta yung ating saloobin laban dito sa pamahalaan. Hindi ba parang nakakakita tayo dito ng pattern dahil mula kay Orly Gutesa, nang siya ay tumestigo at nagsalita ng hindi nila gusto, hinanapan ng butas eh. Notaryo. Notaryo. Oo. Yung 18 former soldier, imbis na dinggin, kinasuhan din. Diyan, di ba? Si Senador Marcoleta, imbis na sundan yung inililitaw niyang mga ebidensya, kinasuhan din. At ngayon, mga magrarally, hahanapan na naman ang kaso. Parang, ito ba yung pattern nila, attorney, na anong tawag dito? Parang weaponizing the legal system? Paano nyo may papaliwanag ito, Attorney Mike? Exactly. Actually, ito po yung sinabi ko na sa isang interview. Alam niyo, yung lipunan, nag-ooperate tayo, kaya nag-exist ang gobyerno. There is such a thing as the social contract. It is a theory of government na kaya nag-i-exist ang pamahalaan, although there is no written contract in it. There is an implied social contract between the people and the government na ang trabaho ng pamahalaan ay proteksyonan ang karapatan ng mga mamamayan. At kapag hindi na tinutupad ito ng pamahalaan, that social contract is being broken. Sa ginagawa ng gobyerno na ito ay hindi pagpoprotekta sa karapatan ng mga mamamayan. Ang ginagawa nila, tama po yung sabi ninyo, they have weaponized every institution of the government against the people themselves. Tayo ang tinatamaan ng weaponization na ito ng pamahalaan, which should not happen because ang obligasyon ng pamahalaan ay proteksyonan tayo at ang ating mga karapatan at hindi gamitin itong mga institusyon na ito para i-violate yung ating mga karapatan. And this is the reason why nagkakaroon ng ganitong mga sigalot ng revolusyon, ng change of government. It's because when people feel that the government is not honoring its commitment insofar as protection of their rights are concerned. Itong dahilan kaya tayo nagbabayad ng buwis sa pamahalaan eh. Kasi ang sinuko natin sa kanila yung kapangyarihan na yan para kayo ang mga laga sa amin at proteksyonan nyo kami. So ngayon, hindi nyo kami pinoproteksyonan bagamat ang nangyayari ay sinisikil nyo pa ang mamamayan. Anong recourse ng taong bayan? Ito, di ba? Rally. Yun na nga. Anyway, Attorney Mike, puntahan ko naman yung anggulo ng ito narinig ko to sa isang paliwanag niya pero sa kabatiran ng higit na nakararami. Bilang isang abogado,
Ano ba ang pananaw ninyo sa kasong kinakaharap ni Senador Marcoleta, indirect bribery at saka plunder? Alam niyo po itong yung kaso na ito yung sinasabi ko dapat magkukwento kayo ng kasinungalingan, lapit-lapitan niyo sa katotohanan. Ganun ho ba? Ito, sobrang layo niya po sa katotohanan. Oo. Parang nangyayari, nagkukwentuhan kami ng mga kapwa kaabogado sa ang aming sentimiento dito. Alam niyo, parang ako yung pinag-aralan natin noon sa law school. Parang nababoy na lahat, no? Parang tinapon na lahat yung batas because there is no such crime as plunder where the fund involved is private fund. Ito ay campaign contribution. Mangyayari lamang po yan kung itong fund na ito ay ginamit in exchange for a promise of a contract or a project. Nung panahon nagdo-donate sila hindi pa naman senador si Senator Marcoleta. Wala naman siyang project, wala naman siyang kontrata. Wala naman silang naiharap o naipakita na ebidensya para sabihin na nangako nga, may mga kontrata nga na ipinamigay si Senator Marcoleta sa kanila in exchange for this. So ito talaga yung mga tipo ng kaso na alam niyo yun, yung pilit na pilit ba, para kang ang pagwawangis ko nito, halimbawa dati kang small, ang size mo, eto mabaka, extra large ka na. Tapos pilit mo yung sinusuot yung t-shirt mo na small, tapos pag naisuot mo, uy, kasya pa, bagay pa sa akin. Ay, naputok na yung taba mo. Ito na yung itsura noon. Ito ang itsura ni Ombudsman dito sa ginagawa niyang kaso na ito. Talagang putok na yung itsura ng kaso. Obvious na nung dyan, Opo. mas maganda, bakit mo ginigipit si Senator Marcoleta? Yun. Ang sagot Alam nung na tagapagsalita ng ombudsman parehas din taanya tayo. Yung accountability at saka gusto din daw nilang malaman ng katotohanan sa bagay na yon, Attorney Mike. Kung gusto nila ng katotohanan, ang dami-daming katotohanan hindi nila sinasaliksik. Si Romualdez hanggang ngayon, hindi pa din ba nila nakikita yung katotohanan kay Romualdez? Si Bersamin, si Ping Lacson na mismo nagsabi, siya ay tumanggap ng 8 bilyon, di umano, doon sa Malacanang. O bakit hindi niyo ipatawag si Bersamin? Bakit hindi niyo kasuhan? Out of the 65 contractors na sinasabi ni Ping Lacson, ilan na yung kinasuhan niyo? Asan yung katotohanan doon? Out of the top 15 contractors na sinasabi ni Marcos nung sa kanyang State of the Nation address, nasaan na yung mga top 15 contractors mo na yan na pinagkakasuhan mo? Nasaan na? There is no truth. Walang katotohanan ang hinahanap dito. Ang ginagawa nila, ang malungkot yan, kasama pa ngayon, ang ombudsman that has been weaponized, ay itinatago ang katotohanan. That is the truth. There is no truth being searched here. Ang gusto nila, tabunan ng lahat ng kung ano-anong mga kaso, uunahin sila sa Senator Marcoleta para gipitin. Hindi ba aksidente yan na ang kanilang mga kinakasuhan at tinatakot ng kaso ay yung mga nasa oposisyon? That is no accident. That is deliberate. And that is weaponization of the institutions. No longer searching for the truth. They're just protecting their narrative and they're protecting their own interests. Nelson? Mukhang matindi po ito. Ano ang... kasi ito, nabanggit nyo na, rally. Ang magiging recourse ng mga mamamayan kapag ang pamahalaan na sana ay magtatanggol sa kanila, ay sila yung kalaban ng mga mamamayan. Tama po. So, napakahirap na gano'n na imbes na pangalagaan ka ng gobyerno, ito pang gigipit sa'yo, attorney? Ay, tama po. At sa kasaysayan po natin, sa Pilipinas na lang, sa ating pamahalaan, ganyan-ganyan nangyari yung mga revolusyon. And you look at what happened in the rest of the world, even after the People Power Revolution, yung nangyari sa Germany, yung nangyari sa Yugoslavia, in Russia itself. And even before that, yung French history, the revolution, yung French Revolution, it was triggered by the oppression ng monarchy sa mga mamamayan. And eventually, pinatalsik sila ng mga mamamayan mismo. Alam nyo, ang Pilipino nga lang talaga tayo ay likas na mabait. Hindi tayo talaga yung violenting mga tao. Kasi if you look at history, nung nagkaroon ng revolution sa
sa France, ano, sa yung French Revolution, pinagpapatay lahat yung monarchs eh. Sa Vietnam, ano, nagkaroon sila ng transition from communist government to yung from democratic to communist. Maraming pinatay sa China, maraming pinatay. Ano, lahat yung ino-overtake ng gobyerno, pinapatay. Sa atin lang sa Pilipinas, dahil likas tayo talaga mapayapang mga mamamayan. Hindi tayo ganun kalupit. Ano, we give chance to every individual. So, however, parang yung pagkakataon na naibibigay natin sa mga mamamayan, sa mga pinuno na nang-aabuso sa atin, ay eventually parang lalo pa nilang ginagamit parang instrumento laban sa mga tao. Kaya patuloy tayo sa ganito, ano, paulit-ulit tayo ng people power revolution. Kasi we are peace-loving people. At hindi naman tayo talagang nagre-resort sa digmaan, sa armadong pakikibaka, except doon sa nangyari yan doon sa Mindanao, na talagang nahantong na doon sa yung bakbakan ng militar at ng mga rebelde doon, ano. Pero generally, tayo bilang Pilipino, tayo ay pasensyosong mga mamamayan. But pag itinulak na tayo sa kutulan ng ating pasensya, eventually the people will snap. At ito na nga po yung nakikita natin, na the telltale signs, ano, na eto na yung mamamayan, nagrereklamo na, pumapalag na, sinasabi na sa inyo, hindi na uubra yung araw-araw nila kaming ginigipit. Eventually, we will fight back. And this is our only way of fighting back against the government, which is constitutional, which is legal. Ano ang consequences sakaling walang grupo na titindig para mag-rally katulad ngayon, o walang senador na magbubulgar ng mga nangyayaring katiwalian? Ano ang consequence nito? Sakaling hindi nangyayari ito ngayon at pinapayagan natin yung ginagawa nila sa kasalukuyan. Then the level of corruption will continue. Would you imagine today, on a yearly basis, ang ating budget deficit is already at 1.5 trillion pesos. 1.5 trillion pesos every year. So for the last 4 years, we are already at around 6 billion pesos sa budget deficit. Ibig sabihin, kinulang na agad yung pera natin ng 6 na trilyon. Ang tanong siya, saan napunta yung 6 na trilyon? Natikman nyo ba yan? Naamoy nyo ba yan? Ang nakita lang natin ay mga congressman, mga senador, mga presidente na nagiging lavish yung lifestyle. Habang yung ating mga kababayan, pahirap ng pahirap ang ating buhay. You go to the market today, yung presyo ng mga bilihin, araw-araw tumataas. Yung asawa ko, reklamo pa rin na siyempre kailangan magdagdag tayo ng allowance kasi kulang tayo pamalengke natin. Diba? Kasi everything is rising. Yung presyo ng gasolina, there is no job, walang trabaho, yung droga is here. It seems as if yung pine-prevent ni President Digong of us becoming a narco state has come into fruition. Dahil pag lumabas ka sa kalye, parang shopping mall na uli ng drugs yung ating mga kalsada ngayon. Pataas ang krimen. If this will continue at its current level, magkukolapse ang ating buong pamahalaan. So there are only two things that could possibly happen. That the mga subversives, yung mga rebelde, mga NPA, yung ating mga Muslim brothers will rise up in a revolution, in a bloody revolution. At ang talo dyan, tayong mga moderates, tayong mga hindi armado, tayong walang alam sa armadong pakikibigma, tayo ang maiipit dito. Ang ikalabang pwedeng mangyari sa atin yan, ay mawawala na pati ang Pilipinas sa atin. Because we will be overtaken taken over by another country. It's either the United States or China, but we will be definitely under the control of a foreign government. Napakahirap tanggapin na kung dadating tayo sa ganung punto, na yung ipinakipaglaban ng ating mga ninuno mula sa panahon ng mga Kastila, sa ilalim ng mga Amerikano, sa Hapon, and then sa mga Amerikano ulit. Lahat ng yun pala ay sasayangin lang natin. Because of an incompetent government. Itong gobyernong walang pakialam sa ating lahat. Masakit tanggapin yun sa ating mga Pilipino na yun lang ang magiging dahilan kung bakit ang ating kalayaan at ang Pilipinas ay mawawala sa ating lahat.
Ano po kaya ang dapat na makita ng taong bayan, Atty. Mike, para maglubag ang kanilang kalooban? At kumbaga mahinto, maalis, hindi man totally maalis, kundi mawala man lamang itong tensyong ito. Somebody has to go. Somebody has to resign. Kailangan ma-restore ang katinuan sa ating pamahalaan. Wala na tayong nakikita kasi na direksyon ang ating gobyerno. Kaya ang tao ay nagrereklamo. Itong ginagawa nila kay Senator Marcoleta, I call this pushing the envelope a little further. Alam mo yun, yung umubra sila kay Senator Jinggoy. Kunyari, may kaso, may nag-testify. Umubra sila kay Joel Villanueva. Ngayon kay Senator Marcoleta, iniba nila yung atake. Kahit na walang kaso, sige, gawa na natin ang kaso. That is very dangerous. Because dito, makikita mo, wala na talagang respeto sa batas. There is no more respect for law or due process. And pag wala na po yan, wala na ring hustisya sa ating bayan. And that is the most dangerous thing that will happen to a country. Matitiis po natin ang gutom, matitiis natin ang uhaw, pero yung kawalan ng katarungan, ito ang nagiging trigger ng isang revolusyon sa isang bansa. Kaya as much as possible, we're trying to prevent it. I applaud the INC for doing this. Sinasamahan ko yung ating mga kababayan na gusto ng isang mapayapa na pagkilos na kagaya nito. Because if this doesn't succeed, pag hindi tayo nakapagdala ng pagbabago sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan, magkakaroon ng pagkakataon yung mga mas violenteng mga tao para pumasok dito. Ito ang gusto ng mga komunista yung mga kaliwa, magkagulo-gulo tayo, kaya hinahati-hati nila tayo. This is consistent with the principles ng Marxism. They call this the dialectics of materialism, na ang pagbabago daw nagaganap lang sa pamamagitan ng isang conflict. Kung walang kaguluhan, walang pagbabago. And that explains to you bakit ang pagnanais ng mga makakaliwaan na ito ay magkaroon ng kaguluhan sa lipunan. Kasi sa tingin nila, pag nagkaroon ng kaguluhan, doon sila makakapasok to introduce the change. Tayo ang talo doon. Yun na nga po. Ang malungkot din, magaling din sila magpanggap na mukhang makabayan, Atty. Mike. Tama po, kasi bahagi na yan ang training nila. Lukuhin yung mga mamamayan. Di ba? Kagaya sa China, during the Cultural Revolution, ang dami nilang pinagpapatay, yung mga profesor, yung mga marurunong, mga poets, mga artists, pinatay nilang lahat yun. Under the guise of nationalism. At ginawa yun ng mga tao, ng mga kabataan, para they called it a cultural revolution. Actually, it's a purging. Ganito ang sistema nila. Tinatago nila sa mga mabulaklak na salita, ng pakikibaka at kung ano-ano. Pero totoo niyan, they're trying to purge itong lipunan ng mga tao, ng mga may kapangyarihan upang ilukluk naman ng mga sarili nila. Sila naman ang mamumuno sa atin. So, ang extreme left and extreme right, wala pong pagkakaiba yan. Yung tyranny of the extreme right is also the tyranny of the extreme left. Pareho lang po yan. Nag-iba lang ng kulay, pero pareho sila ng disenyo. Pang-aabuso sa mamamayan ang resulta po nito. Ayan. Nelson, okay ka na? Okay na. Atty. Mike, baka meron kayong gustong sabihin sa ating mga taga-subaybay at atin po mga taga-pakinig sa inyong pong pagkakataon. Opo. Well, ito ay siguro habilin ko lang yung sa ating mga kababayan na kailangan tayong manatili dito sa ating mga paninindigan. Mahirap po talaga ang makipaglaban. Mahirap po talagang magdala ng pagbabago. But we have to stand there. Ako po, kahit na layo-layo ko sa Batan, I traveled to Manila just to be with you kahapon, and the next days to come, siguro magtatagal pa, I will be there also. But I look at it hindi po bilang isang INC, hindi bilang isang Kristiyano or ano pa mang religion. I look at it bilang isang Pilipino na ipinaglalaban ko to hindi lang para sa simbahan, hindi lang para sa kung sino-sino man, higit sa lahat. Nagtutungo ako dyan bilang isang ama. I'm doing this for my children. Ayaw kong mabuhay ang aking mga anak
sa isang lipunan na pinamumunuan ng mga buhaya. Ayoko ng isang lipunan na titirhan ng aking mga anak na naghahari ang mga kriminal at ang mga drug addict. Kasi wala pong kinabukasan dyan. Gusto ko ng isang payapang buhay para sa mga anak ko at sa mga maiiwan natin dito. Gusto ko ng pagbabago. Gusto ko nating lahat na magkaroon ng meaningful change sa ating lipunan. Pero para magawa po yan, umpisahan po natin lagi sa ating mga sarili. Now is the time to stand up for our rights. This is about us. This is about our family. This is about our children. Mabuhay po kayo. God bless us all. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas. At saka yung inyong extra, mahirap makialam ang taong walang alam. Tandaan niyo lagi. Attorney Mike, salamat po. Lagi po Magandang tayo hapon po sa inyo. makikita ho.